po nila, yung mga bougainvillea dyan, yung mga, ano ba mga halaman dyan, wag po natin pipitasin. No? And also, syempre, make friends with everyone. And yung sinabi ni Tita bago tayo umalis ng Loyola, isettle na po natin ang ating mga fees, camp fees. No, kasi po, syempre ayaw din natin mahirapan si Tita na last day, doon pa tayo nagsisettle. Syempre naghahabol pa tayo, magbabayad pa sa office. So ngayon po sana, tapusin na natin yung pagbayad kay Tita para at least maayos na rin lahat yung finances natin. And also, syempre, enjoy your stay at RRC. So, ngayon po, papamigay natin yung mga tote bags. Boys, patulong na lang yung ano. Andito na rin yata yung mga IDs nyo, no, Joyce? Ayan. I think ang pinagawa po natin ay parang 80, 80. 80 rin po tayo, so lahat po mabibigyan naman. Yung mga t-shirts, siguro ipapamigay na lang po natin maya-maya kasi may mga sukat po yan eh. And then, ayun, so sa program po natin ngayon, dapat session 1 tayo, no? Ang magdadala po sa atin ng message ay si Daddy, si Chairman. So, ano oras ba? It's 4:30. So tama lang, 4:30 to 5:30 ay session and then we go to our groupings and then we have dinner later at 6 o'clock. All right? So if you have any questions, if you have concerns, lapit lang po kayo sa akin or kala Joyce, kala Raymond, kala Agi, and we will help you with your concerns. Okay po ba? Okay, so for our first session, ito po si Chairman Armando Santos. Thank you, Kuya Mandy. Wow. Meron bang wala pa sa session hall? Yung wala sa session hall, pakipuntahan, bigyan ng 500 pesos. Alam po ninyo, meron tayong kasama na kaibigan ni Kuya Perry. Ay gusto ko si Kuya Perry ang magpakilala sa atin. Kuya Perry, tapos picture mo muna ako. Okay. Ayan. Sige, Kuya Perry. Good afternoon po sa lahat and welcome sa ating GNCF Family Camp. Meron po tayong bisita as Pastor Armando Santos mentioned. Siya po si Kuya Bong. Ang full name niya po ay Manolito Talabis. Yan po siya sa likod. We've been friends since 1994. Magkasama na po kami sa Oman. Until now, magkaibigan pa rin kami. That's why when nalaman ko po na magkakaroon po tayo ng family camp, I invited him para maka-join sa atin dahil ang sabi niya nga po, si Uncle Mando po kasi, si Pastor Mando, parati po namin nagiging speaker yan sa Focus Family sa Oman. And he told me he want to meet Pastor Armando in person. So nakita na po sila sa wakas. Okay po. That's all po. Okay, pwede ba tumayo si Bong? Bong, ayan, si Bong. Pwede ba kayong, ayan. Okay. ang hindi na banggit ni Perry, si Bong ay binata pa. Okay? At meron din na yung kasama, second time niya nakasama natin. Galing ng Canada, he intentionally stayed for a while para makasama. Nasa Canada pa lang, sinasabi na niya, a-attend siya ng ating camp. Binata din. Ayan, si Kuya Benny. Yung mga dalaga na may passport, sabihin nyo lang kay Benny.
Okay. Thank you, Benny, and thank you, Bong. Ha? BB. Benny Bong. See? BBB. Benny Bong Binata. BB, BBBA. Benny Bong Binata available. Okay. So we thank the Lord for your insightful decision to join the camp. Okay? Ngayon, gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Kuya ni Boss Mandy. Sa Sunday, walang naka-shorts. Kasi worship yun eh. Walang naka-tsinelas. Ah? Kung kayo walang dalang ibang suot kundi tsinelas, pag pasok ninyo doon, maghuhubad kayo. Bagat ito ay banal na dako. Ha? Okay? Gusto ko lang matawa si Romy. Ha? Okay. Okay. Ha? Meron tayong kinanta kanina na sa aking pananaw ay am, ah, ano tawag doon, yung angkop na angkop sa ating gawain. Yung kanta na yung inawit natin. Jesus, you are so good. Yung lyrics nun, gusto kong tingnan natin maigi because it is closely related to your decision to come to the camp. Okay? Yan, no? Sabi niyan, Jesus, you are so good. We believe that Jesus is good. He is not only good, He is so good. Ngayon, pangalawa, there's nothing to fear. Kayo ba nag-alala sa inyong pag-attend? Nag-alala ba kayo sa gastos? See, ha? Wala, there's nothing to fear. Kaya when you made the decision, you know that God is so good, you don't have to be afraid. Yung mga hindi nagpunta rito because of money matter, sayang sila. Di ba? Ngayon, bakit tayo walang fear? Ang susunod, yeah, we are in His presence, pero meron pa eh. Hindi yan. Yeah, we just want to thank God, di ba, for every beat of your heart. You know, do you want to listen to the beat of your heart? You know how? I'll teach you. Okay. Ano ba sabi? Ah, ah, okay na yan. Susunod. For you are my provider. Who is our provider? God. You see, you supply my every need. God will supply your need, a husband. God will supply your need, a husband. See? Kaya yung sinabi ko kay Bong, insightful, our decision, it was not based on something else but to be in the presence of God. He provides. Amen? Okay, tapos na. Okay. Now, kaya for 28 years, 32 years na tayo. Pero 28 years na tayo nagkakam. Bakit? Yung unang 2 taon, may namatay, may nagbagyo. Yung susunod na 2 taon, nag-pandemic. Di ba? Kaya 4 years. Pero kung wala yon, 32 years, complete 100%. But I still believe na we are still 100% sa ating camp. Okay po ba? Yan, ha?
Ano yung ating team last year? In one accord. Yung susunod, yung sumunod ng in one accord. I believe. We believe, hindi I believe. Si Lydia naman pinapatawa ko eh. Di ba? I believe. I believe in what? I believe in one God. I believe in one God, one church, one mission. And pursuing that, we need to be in one accord. Because we cannot pursue yung ating we believe if we are not in one accord. And why it is important that we are in one accord? Because we are going to run the race. We need to be running, finishing, and winning. Kaya lang yung ating tarpaulin mukhang matatalo na, laylay na. Ha? Ha? Wala na. Pagod na. Ayusin mamaya yan, ha? Okay. Si Agya naglagay yun eh, yung tape. Kailangan may stapler. O kaya yung clip. Okay. Now, ano ang ating main verses for this camp? 1 Corinthians 9:23 to 27. O, kabisado nyo o nabasa nyo? Yan, no? Okay. Babasahin ko yan, ha? Sino may Bible? Sino walang Bible? Yung walang Bible, patawarin kayo ng Diyos. Ha? May Bible ha, sa Kevin. Bira naman, oh. Ito, ang sabi dito, ha? Babasahin ko. Ilalagay nyo sa English, pero Tagalog ko babasahin, ha? O, makinig. Shh. Makinig. Yung estudyante ko, pag di nakikinig, pinapagalitan ko eh. Pagkatapos ko pagalitan, binibigyan ko ng tigo 100 pesos. Pampalubag loob. Okay. Sabi dito, basahin ko na muna yung 23. Ginagawa ko, ito yung pag-aaral natin hanggang linggo. Ako naman ay opening lecture lang ako. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. So si Pablo, maliwanag. Yung ginagawa niya, hindi para sa kanya sarili, hindi sa kung anumang dahilan, kundi para saan? Para saan? Para sa mabuting, ayan na nga oh, para sa mabuting balita, para sa salita ng Diyos. So si Pablo, lahat ng kanyang ginagawa, isa ang pinupunto para sa pagpapalaganap ng salita ng buhay ng Diyos. In effect, ginagawa niya ang lahat para sa Diyos. See? Anong talata yung magsasabi na ang lahat ng ginagawa mo ay para sa Diyos? Anong talata? Ha? Ano? Ha? Hindi. 1 Corinto, Gis 31. Oh, Gis 31. Ah, yung mga nag-waiting nga, alam niyo, Gis 31. 1 Corinto, Gis 31. See? Ano sabi diyan? Whether I eat, whether I drink, whatever I do it to glorify God. Okay? So when we come to this place,
It is simply to glorify God. Pag wala sa atin puso yung ganoong kaisipan, hindi maganda ang magiging resulta sa inyo. Kasi, so si Pablo mismo, sabi niya, maliwanag, ginagawa ko, present progressive, hindi yung ginawa ko, hindi yung gagawin ko, kundi yung sa kasalukuyan, ginagawa niya. So tayo, lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Diyos. Para mapuri ang Diyos. So itong pagkatin natin ito, we want to glorify God. Okay? Mamaya, kakain tayo. Piyesta tayo mamaya. Naku, 3 yata o 4 na ulam yan. Piyesta. So pagkuha mo, Romy, para sa Diyos. Para sa Diyos. Hindi ganun yun. By the way, tama sabi ni Mandy, huwag tayong kakain sa loob. Kasi nabanggit sa akin na dito pala, for the first time, ang langgam kasi laki ng ipis. Ha? Tandaan yan, ha? Sige, subukan nyo. Oh. Kasi laki ng ipis ang langgam. Okay. 24. Alamin ninyo, unawain ninyo, sinasabi ko sa inyo, sinasabi ni Pablo. Ano yung sinasabi ni Pablo? Alamin ninyo na ang mga kasali sa takbuhan, yung takbuhan, ano sa English yung race, sa Tagalog? Karera. Yan, ha? Tumatakbo sa karera. Ay tumatakbong lahat. Lahat. Hindi nagpapahinga. Hindi tumitigil. Kasabay ng karamihan na tumatakbo. Okay? Ngunit, isa lang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Okay. Nung araw kasi, sa Greece, sa Olympia, ang bansang Greece nung araw, bahagi yan ng mga tinatawag na city-states. Para Singapore is a city-state. Mga parang Marikina, Barangay Tanyong, San Roque, Kalumpang, Nangka, yan, no? Every 4 years, nagkakaroon sila ng paligsahan. No? Kaya nga sa history, kung kayo ay natatanda nyo yung inyong world history, yung history sa Greece, nag-aaway-away yan eh. No? Nag-aaway. Pero, nagkaroon sila ng kasundo na every 2 years, then naging every 4 years, wala mo ng giyera. Wala mo ng away. But we will only participate in friendly competition. At isa sa laro sa Olympia, na? Olympic, naging Olympic na kasi yun ay nasa foot ng Mount Olympus. Walang labanan. Na? Walang bangayan. Laro lang tayo. Okay? At yung mga nananalo, binibigyan ng crown. Ng olive crown. Tanda na siya yung nanalo. Okay? In other words, may ceasefire. Okay? O yan, reminder sa atin yan, no? Sa ating mga pamilya, sa mga compound, dapat may ceasefire. Na? Hindi puro firing. May ceasefiring. Okay.
Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang makamit ang isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinapahirapan ko ang aking katawan at sinusubi ng sarili, baka pagkatapos ng mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Okay. In a nutshell, meron akong gustong ibahagi sa inyo base sa ating pinag-aaralan. At yun, gusto ko na tandaan ninyo. Wala ba tayong bibigay na sulatan? Meron. Ha? Ibigay nyo para sumusulat na kayo. Hindi yung nakatingin lang kayo sa akin. Alam ko namang humahanga kayo sa akin, pero gusto ko sumusulat kayo. Meron kayong panulat at may susulatan. O sige, bigyan na. In the meantime, awitin natin yung Jesus, you are so good. Okay? Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. Ready, sing. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me your spirit, and your mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Amen. See? Okay, I'll continue. Meron akong gustong i-share sa inyo na ilang bagay tungkol sa ating binasa. Okay, number 1. Itong ating binasa na sinabi ni Pablo, number 1, there is a need for self-discipline. Okay? Ang isang athlete, hindi pwedeng walang self-discipline. Lalong higit ang isang Kristiyano. Hindi pwedeng ang isang Kristiyano walang disiplina sa sarili. Kilala ninyo si Rocky Marciano? Ha? Sino nakakakilala? Si Rocky Marciano Jr., sino siya? Pakinggan natin si Tatang. Isang boxer. Yan, isang boxer. Anong category? Heavyweight. Okay, heavyweight. Na, heavyweight. Alam nyo, si Rocky Marciano, ang isang disiplina niya, siya pinaghahanda ng kanyang mother ng beef. Ano ba yung beef? Karne ng baka. No? Karne ng baka. Beef. Si Rocky Marciano, kakainin niya yon. Ngunguyain niya yon. Pero hindi niya nilululon. Ang kinukuha lang niya yung katas ng beef. Para kay Rocky Marciano, yon ang mahalaga sa kanya, yung katas. Kaya si Rocky Marciano, nag-retire yan na walang talo sa boxing. And he is only what? 5'11 lang yun. Ang height niya. See?
the need for self-discipline. Necessary in order to be a winning spiritual athlete. Ha? Kung pwedeng maano ninyo, ma-type. Ano ang ibig sabihin ng self-discipline? Yung kailangan mo ng disiplinang pansarili para ikaw ay maging isang matagumpay na atleta, spiritual athlete. Okay. Yung tayo ay mga mananampalataya. Okay. Sino sa atin ang mananampalataya? Siyempre, tayo lahat. Huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Ha? Alam naman ninyo kung kayo ay mananampalataya o hindi pa. Ang mananampalataya ay isang tao na kumilala kay Kristo, tumanggap kay Kristo bilang kanyang sariling tagapagligtas. Then you become a Christian. You become a spiritual son or spiritual daughter of God. Okay. So yung binabanggit dito ni Pablo, kailangan, whether ikaw ay athlete na sumasali sa mga contest o ikaw ay isang Kristiyano, no? Na ang ating takbuhin ay yung may kinalaman sa ating kaligtasan, sa ating relasyon sa God, dapat meron tayong self-discipline. Okay. Ano ba ang nagagawa ng isang tao na may self-discipline? Ano ang kahalagahan ng self-discipline sa isang Kristiyano? Yan, yung tahimik. Huh? Ano ang kahalagahan ng self-discipline sa isang Kristiyano? Okay, sa isang Kristiyano na. Ano ang nagagawa nito sa atin? Nababago ang kanyang buhay. Ano pa? Hindi niya ginagawa yung mga bagay na hindi mahalaga sa kanyang buhay spiritual. Okay. Gini-give up niya yung paggawa sa mga bagay na hindi makakatulong para siya ay maging isang malusog na mananampalataya. Ano kaya yung mga yun? Yung hindi ka gumagawa ng mga bagay na hindi tama. Hindi ka nagsasalita ng mga bagay na hindi maganda. Ano pa? Hindi mo kinakaligtaan ang magbasa ng banal na kasulatan. Hindi mo kinakaligtaan na manalangin. See? Kung ikaw ay isang Kristiyano, yun ay bahagi ng disiplina sa sarili. Okay. Isang bagay na mahirap gawin, pero kailangan. Okay. Parang isang atleta, kung ikaw ay atleta, ikaw ay basketball player, ano yung bagay na gagawin na hindi mo gagawin para ikaw ay isang mahusay at malusog na basketball player? Hindi ka iinom ng alak. Hindi ka matutulog ng late. Hindi ka kakain ng hindi tama. Yun yan. Hindi ka liliban sa mga practice. Susunod ka sa coach, sa trainer. Yun ang sinasabi ni Pablo. When we run, we want to finish. And we do not just want to finish, we want to be hailed or we want to win the prize, the recognition. Okay? Number 3, self-discipline requires self-sacrifice. Self-sacrifice. Okay? Halimbawa,
Halimbawa, yung iba sa inyo, December pa lang, nag-leave na kayo sa trabaho. Sir, good afternoon. Self-sacrifice. December pa lang, nagsimula na kayong mag-ipon. Di ba? Yung ating skip a meal, self-sacrifice yun eh. Skip a meal, feel a need. That's self-sacrifice. You will skip one meal, and then yung dapat mong gastos sa isang meal na yun, ibibigay mo sa church para magamit sa ministeryo ng church. Yung iba sa inyo, hindi na nga pumasok no, sa eskwela. Una, dahil wala na eskwela. Pero, okay, andito tayo. Require self-sacrifice. Okay? Pamisa-misan ako nakakasakay kay Mandy sa sasakyan. O kaya kay Aaron, o kay Joy. Ako lagi ko sinasabi sa kanila, kasi pagka ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, ang daming bagay na ikakagalit mo eh. Yung mga motosiklo na singit dito, singit doon, yung mga driver na singit dito. Sabi ko sa kanila, it only takes 5 seconds na pagbigyan ninyo yung mga yan. Di ba? 5 seconds lang. Di ko sumisingit. Di pasingitin mo na. Oh. Ako, madalas ko sinasabi kay ma'am yun eh. Pagkakakaliwa ako, tapos hindi ako pagbibigyan, sasabihin ko sa kanya, 5 seconds lang naman yan eh. Di ba? Self-sacrifice eh. Hindi mo unahin yung sarili mo eh. Because I, as a driver, I always think and I always say to myself na I do not own the road. The road is not mine. Kaya I don't have any right na i-impose ko yung gusto ko sa kapwa driver. Diba? It requires, number 4, it requires a tough approach to one's feeling. Kasi ang tao kasi, madadala rin ng feeling mo eh. Ano ba sa Tagalog ang feeling? Pakiramdaman, di ba? Feeling. Kanina, pinapakain ako ni Ate Puring. Kasi may nagbigay sa amin ng pansit, puto, sapin-sapin. No? Sabi niya, kain ka da. No, sabi ko, tama na ako sa puto. Tama na. Kahit gusto ko yung pansit, may nag-offer pa na adobo. Pero gustong-gusto ko, kaya lang, ayoko. Bakit? Kasi may hapunan pa eh. In other words, there's a bigger reason. When you exercise that approach to your feeling, it is because there is a bigger reason. Di ba? Ano ba ang bigger reason natin? To glorify God. Wala nang iba ha. Tandaan ninyo yun. If ever you will remember one thing sa ating camp, it is 1 Corinthians 10:31 and 1 Corinthians 9. Okay. Number 5. Padami ng padami. Christians must be committed to faith. Christians must be committed to your faith, to his faith, to her faith. Just like an athlete committed sa kanyang sport, committed sa kanyang ginagawa. Ang Kristiyano, dapat tayo ay, ano sa Tagalog ang committed? Tayo ay nakatalaga, no? Sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, wala nang iba. Para ako, nakatalaga ako kay Ate Puring eh. Wala nang iba.
sabi ko, Ma, first day natin towards 49 years. Kahapon. Wala na iba. Kayo ba, may iba pa, aside from God? Baka may iba pa. Baka iba pa yung trabaho nyo. Iba pa yung negosyo nyo. Iba pa yung bisyo nyo. Iba pa yung mga bagay na mahalaga. Ha? Mahalaga yon, pero pinakamahalaga sa lahat ay ang ating pagtatalaga ng ating pananampalataya. Kanino, Lydia? Sa Panginoon. Sino yon? Panginoon Diyos. Sino nga? Sino? Si Jesus. So when you're committed, you run, 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 run. Pero alam nyo, ganito tatlo yun eh. Tatlong bagay yung naobserbahan ko. Halimbawa, ito. Ha? Ba, ang galing projector yun ha? Oh, ha? Yun ang sinasabi ko, pag nawawala kayo sa commitment na ano kayo, see? Nawawala kayo. Napupunta kayo kung saan. Kaya kinakailangan committed, steady. Kaya ginawa ko lang yun. Okay. Ito na lang. Ano to? Silya. Okay. Bilang kayo ha. Bawat step. Okay. Andito ako. Para ako makarating dyan, ilang hakbang? 10. Ganito yung tatlo eh. Una. Bilang. Ano ginawa ko? Nakarating ba ako? Bakit? Tumigil ako eh. May pumigil eh. You see? Okay. Again. Ilang steps? Nakarating ba ako? Bakit? Lumiko eh. Bilang. 1. Bakit 1 lang? May pumipigil. May pumipigil eh. You see, Christians are like that. It only takes 10 steps, pero at the middle, tumitigil. Kung ano man ang dahilan, kayo nakakalam nun. Yung iba, 10 steps, pero hindi rin nakakarating kasi lumilihis eh. Yung isa naman, isang step pa lang, tumigil na. Bakit? May pumigil eh. See? Iyon. Ulitin mo nga, Dory. May mga dahilan. May mga dahilan! See? May dahilan. Ngayon, saan kayo doon sa tatlo? Okay lang makakasagot. Huwag niyo nang lakas. Kayo lang makakasagot. Tumitigil kayo? Lumilihis kayo? May pumipigil sa inyo. Ano dapat? Ha? Bilang. Ano nangyari? Ilang hakbang? Saan ako napunta? Diyos sa, yun. You see? Sana lahat tayo, nawa, ayoko nung sana. Nawa, lahat tayo 10 steps straight towards the goal. Winning. What? Winning the appreciation, winning the acknowledgement of God. Merong sinabing, merong verse yan eh. Merong verse yan. Ano yun?
Ano nga? Ano nga? Welcome. Ano? Ay, ano yung talata yun? Hanapin niyo yun. Welcome, my faithful. Oh, ano? Hanap. Enter into the. Oh, tignan natin maigi. Tatanungin ko kasi kayo eh. Yan. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Oh. Sino gusto maranasan na yan? Sasabihin niya ng God sa inyo sa langit. Sino na gusto niyo sino sa inyo marinig na yan ng God? Sa God? Taas kamay. Ba't ayaw nyo? Ah, kasi para ka masabihan ng ganyan, ano dapat mangyari? Mamatay na. Ha? Oh. See? Pero, ang gusto kong isipin natin, all of us must be able to receive such commendation. Di ba? Dito sa sinasabi ni Pablo, yung gantimpala, nalalanta yun eh. Kasi, ano lang yun eh, laurel eh. Leaves of laurel lang yun eh. Nalalanta. Pero yung sa God, it will never dry eternally. See? When we receive the commendation of God, because we run, we finish, and we win. Guided by the 4 principles I shared with you. Ano yung una? The need for self-discipline. Number 2. Okay, number 3. Number 4. Number 5. Yan, ha? Ang ating basis, it is always what the Bible tells us. Meron akong kausap. Gusto niyang idemanda. Gusto niya magdemanda doon sa isang tao. Sabi ko, he has all the right na idemanda niya. That's legally right. Di ba? Pag may gumawa sa'yo ng masama, pwede mo idemanda eh. Karapatan mo yun legally. Pero ang tanong ko, but is it biblical? Kasi mananampalataya din yan. You may be legally correct, but is it biblically right? So, hindi niya dinamanda. Okay? Tayo, we do not always base our decisions on what we feel or how we feel. It is based on what the Bible tells us. Self-discipline. Mabigat ang self-discipline. Pero sa ikabubuti. Hindi ba ako, more than 2 years, alam naman yung kasaysayan ng buhay ko. Konting na akong mamatay, di ba? Konting na akong di makalakad. For more than 2 years, ang kinakain ko, pagkain ayoko, pero pagkain kailangan ko. Naipamimigay ko pa nga yung iba na hindi ko maubos. Isa sa nakakatanggap niya, si Jojo. Walang lasa. Ano ginagawa ni Jojo? Niluluto niya uli. Nililigyan ng mga toyo, paminta. Pero sa akin, wala. Kumain na ba kayo ng, ano nga yung magandang bilin sa Barrio Fiesta? Kare-kare. Nakakain na kayo ng kare-kare na walang lasa? Walang kalasa-lasa? Wala. More than 2 years, ako yun. Pero, kinakain ko. Minsan hindi ko maubos. Minsan naubos ko. Bakit? Kasi yun ang kailangan ko. Di ba? Kung ako ay
nagpilit sa aking gusto, baka patay na ako. Baka lumubuhan na yung karamdaman ko. So those are food I do not like, but food I need. Tayo, sa self-discipline, these are things that we do not like, but we need. Ang God, ganon. God will give us what we need and not what we want. It is not on the basis of our feeling. It is on the basis of our commitment to God through our FAITH, which is faith. So with this, we can run. We can run. And nothing should stop us. If it is 10 steps, then straight steps. Hindi hihinto, hindi liliko, hindi isang hakbang lang. Tama, Romy? Okay. Basta kay Romy, lagi ako tama eh. Tama, Romy? Oh. See? Amen? Mamaya sa discussion, pag-usapan ninyo yan. At habang pinag-usapan ninyo yan, matutulog muna ako. Lilibot-libot kami ni Pastor. Amen? Tayo manalangin. Father, we thank you so much for the life of Paul and the writings of Paul to all of us today. Truly, Lord, ang aming buhay para kami mga athlete, we are spiritual athlete running the race ng aming spiritual life. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang lahat ng aming gagawin, lahat ng aming sasabihin, lahat ng aming ipaplano, iisipin, Lord, is for the glory of God. Ano man ito, Panginoon, maging panuntunan ng aming buhay na matutuhan naming mamuhay na mayroong disiplina para po kami ay maging isang malakas, matatag, matagumpay na mananampalataya sa daigdig na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Wala bang palakpak? Pinapatawa ko lang si Bong. Bong, ha? Thank you po, Chairman. So, ngayon po ay 5:15, no? Usually, after po na sessions, pero po tayong group discussions. Pero gagawin po natin yan after dinner. So, ngayon po, ang iaalat po natin time na to is para dun sa pag-settle ng ating mga payables. Okay po? So, we encourage everyone to go to Tita Jojo para po end of day today, maayos na natin lahat, makabayad na tayo kagad sa camp. Ngayon po, ang dinner po ay 6 p.m. No? Naririnig niyo po yung bell niyan, di ba? Naalala niyo po yung bell. So pag narinig niyo po yun, pila po tayo dun sa anong tawag dito? Sa mess hall, bibigyan po tayo ng stubs. Bago po tayo makapasok, kailangan natin ng stubs. So we have to fall in line. Nakakala Riza ang stub. So pila po tayo. May ibang stubs for the kids, meron po for adults. Ayun. So ang dinner po is from 6 to 7. Then we go back here ng 7:30 for our group discussions and other activities. Okay po ba? So we have 45 minutes to settle our payables. Si Ate Presid Yolanda ay nagbigay po ng 5,200. Hindi, sa akin po yon. Binigay sa akin para sa camp. Okay, so salamat Ate Presi. Kuya Benny, salamat. Si Kuya Benny, 200% yan. Okay? Kita nyo naman, ha? Oh, thank you. Ayan. So, again, 6 o'clock po ang dinner. So, magkita-kita po tayo sa mess hall before 6 o'clock. Basta pag narinig niyo po yung bell, punta na po kayo sa mess hall. And then, wait for the stubs na ipapamigay po ni Riza. Si Riza at saka si
Pauline. Okay po? Alright, see you later. Organizers, dito po muna tayo sa harap. Teka lang, mabilis ang ano lang. Telma.